Hello, magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-YouTuber. Ngayong gabi po ay ibabahagi ko sa inyo ang aking karanasan dito sa YouTube, especially do sa paano ma-reach yung 1,000 subscriber in 2 months. Yung iba, 1,000 in 1 month nga eh. Actually, I started my YouTube channel nung pang 2017. Tagal na. Kaso, hindi ko pa noon alam na pwede ka palang kumita sa YouTube. At that time, nasa Mindanao ako noon, sayang. Marami kasi magagandang lugar na pwede sana ako doon mag travel vlog, kaya lang hindi pa ako aware na pwedeng kumita sa YouTube sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga experience. Started downloading nung mag-upload ako ng video noon lang last 1 year ago. Nag-try ako, nagsimula ako sa aking na-vlog ko yung aking mga heritage chicken. Siyempre nagsimula tayo sa 0, di ba? 0 subscriber. Ang ginagawa ko nga nun is yung mga kakilala ko, sabi ko, ito yung channel ko, mag-subscribe kayo. Kaya lang, mabagal yun. Hindi rin nagtuloy-tuloy yun last year. Nag-focus ako sa time na yun sa Reels, sa Facebook. Kaya yung aking channel ay pansamantala ko munang nabitawan. Hindi siya gumalaw. Siguro nakapag-download lang ako doon, upload na ako doon ng mga 8 video ata na mababa ang view. Then hindi rin umusad yung aking subscriber. Nung magkaroon ako ng unoriginal content sa Facebook, yun, medyo yun, nadismaya ako, disappoint. So ginawa ko, itinuloy ko yung channel ko. Ako dito ako magko-concentrate sa YouTube, baka sakali. Last January, ang subscriber ko noon ay siguro mga 50 pa lang, hindi siya umuusad. So ang ginawa ko, allowed naman sa YouTube ang remixing, nag-remix ako. Doon ako nag-concentrate muna sa remixing. So nagbabrowse ako ng mga YouTube short na may malalaking view at mga sikat na personality abroad. Sinubukan ko yun, yung remixing. So nung February, nagre-remix na ako. Kaya lang, siyempre, hindi makatsyempo ng mga short reels, short video na magaganda. Ibig sabihin yung tatangkilikin ba. Until this March, doon biglang nagsimulang umangat yung aking viewers, yung aking mga subscriber. Kasi nakakapag-remix ako ng mga short na tinatangkilik ng mga viewers. Actually, karamihan sa mga viewers ko is abroad. US, Bangladesh, India, yan. At pagka binabrowse ko yun, yung tinitingnan ko kung saang bansa, yun nga, unti-unti umuusad yung aking channel. Nagkakaroon ng subscriber,
hanggang sa ma-reach ko ngayon yung aking 5,000k subscriber. Ngayong buwan ng, actually ano to 5.2, 5,200 subscriber. In 2 months time. Ang aking ngayong problema, ang aking ngayong focus ay ma-reach naman yung 4,000 watch hour. Yun ang medyo mabigat. Kasi usually ang nakikita ko pag nagbabrowse ako ng YouTube, ang maraming view ay yung mga nagtututorial. Doon tayo medyo wala pang gasinong kaalaman sa tutorial. Tsaka ang mga video ko ngayon ay random. Yan. Yun, ang baka makatulong sa inyo, lalo na doon sa mga nagsisimula na wala pang 500 ang mga subscriber, i-try nyo mag-remix. Remix nyo yung mga short ng mga sikat na personality, katulad ni Mike Tyson, ni Boyka, yung mga video nila, then yung mga, alam mo sa especially doon sa mga Chinese short, marami sila doon na pwedeng dumami yung subscriber mo. Yan. Ganun ang ginawa ko hanggang, lang yun 2 buwan lang, na-reach ko na yung threshold ng 5,000 subscriber. Ngayon, nakafocus naman ako para maabot naman yung 4,000 watch hour. Kaya ang ginagawa ko ngayon, nagre-reaction video naman ako, baka sakali doon umangat umangat yung aking watch hour. Ngayon kasi wala pang hindi pa ako nakaka-reach ng 150. Although sinubukan ko na rin yung mga advice ng ibang sikat na nagtututorial, gumamit na rin ako ng multi-view browser, VPN, pero hanggang doon mahirap talagang umangat. Hindi mo kasi maano yung talagang ba yung niche. Una-una restricted pa akong kumilos ngayon. Yun lang ang gusto kong ibahagi doon sa mga nagsisimula. Sa dulo ng video ito, pakikita ko sa inyo yung aking 2 short na hanggang ngayon ay patuloy na umaangat ang aking view at subscriber. Yung dalawang remix ko na yon. Actually, 3 yun Meron pang isa na ni-remix ko na almost everyday nadadagdagan ng viewers. Hindi siya hindi siya nagpa-flatline. Dire-diretso, pataas siya ng pataas. Sabi ko nga baka umabot yun ng at least man lang maka 500 view. Malaking bagay na yun dun kasi sa monetization may 2 option, di ba? Yung isa yung 4,000 watch hour, tsaka yung doon sa una at least maka-reach ka ng 3,000 view, ma-invite ka na ni YPP. Yung isa naman ay 10,000 view para magkaroon ng ads yung mga video mo. Yun lang ang aking sana makatulong din sa mga bago pa lang nagsisimula. Try nyong mag-remix, baka makachempo kayo ng short na tatangkilikin ng viewer, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa lahat ng sulok ng mundo. Yan. Kasi ngayon nakakapag-remix ako ng kumisa nag-11,000 view. Ang pinakamababa kong view ay yung mga local kong video. Ayun. Pero yung mga remix, umaangat yun. Mayroon ding hindi siya umaangat. Nakakachempo lang talaga ng pinanunood ng viewer. Nagsasubscribe. Umaangat siya. So sa dulo ng video na to, ilalagay ko yung
dalawang ni-remix ko. Na yung isa si Tyson, actually meron na siyang 500,000 view. At malapit nang umabot sa 1,000k subscriber yung short na yon. So ibig sabihin naabot ko na yung threshold na 1,000. Ang hinahabol ko na lang ngayon ay yung 4,000 watts hour. Yun lang, at sana ay makatulong sa inyo ito. Itong aking kaunting pagbibigay ng kaunting tip sa mga bago pa lang nagsisimula. Yan. Alam ko pare-pareho tayo umaasa na naghahangad na ma-monetize kahit man sa Facebook saka dito sa YouTube. Pero ang kagandaan dito sa YouTube, hindi kasi nung restricto. Kay sa kabila sa YouTube, sa FB kasi kailangan mo consistent ka rin nung mag-upload ng reels. Dito hindi nababawasan ng view, hindi rin nababawasan ng watch hour. Sa FB, pag tumigil ka ng mag-upload, yung na-earn mong minutes view nawawala. Katulad nung sa aking account, nakaabot na ako ng 2,000, na-disappoint ako, tumigil ako, hanggang nag-zero siya, hindi ko na siya ma-retrieve. Samantalang dito sa YouTube, na yun, yung view mo, lifetime na yun. Kaya tumigil ka man, nandun pa rin yung view mo. Hindi siya nawawala, hindi siya nababawasan. Yan. Yun ang aking experience dito sa YouTube, kaya dito ako naka-concentrate ngayon. At lagi rin akong nanonood ng mga tutorial, yung mga sikat na channel. Yan, katulad yan ni malimit ko pinanonood yan si Rod TV. Magaling siyang magpaliwanag si Rod TV. Ayun lang talagang kulang ako sa gadget. Sa editing naman kasi ng video, kailangan naka-pro ka para lahat ng feature nung ginagamit mong editor, magamit mo. Kaso ito, tapos pa nga tayo sa sa budget. So gamit lang natin cellphone. Ganda kasi kung laptop, marami kang yung mga application pang editing. Tsaka hindi kasi nung mahirap i-browse sa CP kasi pag nagkamali ka ng pindot at may napindot kang hindi maganda, baka masira pa yung magkaroon pa problema yung account mo. Yan. Yun lang, at magandang gabi sa inyo lahat.